Re na 2.2 kilo ohms. Ang sagot? 9.7. 9.78 volts po. 9.7 volts. No, that's VA. So, pwede nyo i-check yung value ng VB from the equation VBE plus VE. Ang VBE natin ay 0.7 plus 9.7 ay di kaya 10.4 volts. So, tama. Now, yun namang VC ay pwede yung VCE plus PE. So, meron tayong 9, nasa na? VCE, 8.23 volts plus 9.7 volts. Tama ba? Ano sagot? $17.93 volts. Yan ang VC. Nasusundan niyo po? So, eksakto. Pero kapag wala ka pa namang value ng VB at saka VE, hindi mo pa pwedeng gawin yung double subscript notation, ha? Ari muna ang gamitin nyo. Pero pwede naman. Okay? Any question with this? Naiintindihan ka po ito? Sige. Let's proceed with the next configuration. We have the voltage divider bias. So sabi daw, it is the most stable biasing circuit. Ano? Because the currents and voltages are nearly independent of any variations in beta. Ibig sabihin, kahit magbago-bago pa yung value ng beta, o kaya magkaroon ng changes in temperature with this biasing, hindi naglalalayo sa Q point, yung sa original na Q point, yung values ng IC at saka VCE. Okay? So this is a very stable biasing circuit. So, bakit siya tinawag na voltage divider? Kasi itong ating R1, R2 divides the voltage of the VCC. Now, voltage divider. Okay? So, we have two approaches in solving for the or in the analysis of the voltage divider. Okay? So, meron tayong approximate at saka exact analysis. Wait lang. Bakit putol ito? Approximate analysis. Sige. Ako na lang ang magdadagdag. So, we will be using the exact analysis first. Ano? Pag sinabi natin exact analysis, is lang, edit ko lang yung PowerPoint. Saturation. Kulang yung PowerPoint kasi. Ay, mali. Okay, so using the exact analysis, so we will be converting the circuit into its Thevenin equivalent circuit, kung natatandaan niyo. No? Ano kapag sinabi natin Thevenin equivalent? Diga meron tayong VCC. So meron tayong VCC, R1, and the R2. So
pwede daw natin itong kung i-redraw natin itong ating circuit sa BCC, magiging ganito yun, no? You have your BCC, you have R1, R1, and then we have here an R2, tapos ito yung ating yung entire circuit. Pwede naman hatiin kasi yung BCC. So BCC yan, BCC din po ito. Ito ay R1, ito ay R2, you have your R. Okay? So using the exact analysis, we're going to convert this part into its Thevenin equivalent circuit. So paano po pag sinabi natin Thevenin equivalent circuit? So the Thevenin equivalent circuit contains this one. So convert daw natin. Ito si BCC, ito si RC. So ito na magiging ETH or Thevenin voltage, and this one is the Thevenin resistance. Okay, so paano po mangyayari yun? So yung ETH po ay the voltage across R2. Aray natin ito yung ETH. And that voltage across R2 is equal to R2 or the voltage divider between R2 and R1. Now, R2 VCC over R1 plus. Susundan po. And then RTH is the parallel combination of R1 and R2. Can you follow? Now, pag nakuha na natin yung ETH at RTH, kunin naman natin yung current IB. At yung current IB ay dito po. So dito tayo magki-KVL. You have ETH minus IB RTH minus VBE minus IE RT is equal to 0. Wherein we will replace IE by beta plus 1 alpha. Ano? So pag na-replace na natin, we can rewrite the formula as IB is equal to ETH minus VBE all over RTH plus beta plus 1 R. Susundan po kung bakit nagkagayaan. Now, nakuha mo ng IB, di ganoon na ulit. Kukunin mo na lang yung IC. IC, beta IB. Tapos, ano ba? BCE ay kagaya din ng kanina. BCC minus IC RC plus RE. Ano ba? BC. Nawala. BC is equal to BCC minus ICRC. Sino yun? Sino yun? Yung kanyang estudyante. Okay. VE is ICRE ha. Hindi nyo na itatanong kung bakit ICRE. Okay? And VB
is equal to VBE plus B. Okay? Nakasunod po? Kala ko kung sino may sabi. Okay, let's have this example. Kasi hindi pa pinupuntahan yung relo. Hindi pa pinupuntahan. Yung relo. Aring yung relo ng bata. Yung relo. Mm. Okay, let's have this example. Determine the DC bias voltage VCE in the current IC for the voltage divider configuration using exact analysis. Ano? Sige, pagawa mo na po ulit. Break muna tayo for Sino nga CL? 15 minutes sila kay. Basta na nagkaklase, kukunin ko yun. 15 to 20 minutes. Pero pagbalik natin, dapat may sagot na kayo, ha? Okay.
Isa na ang aking sulat. Wait, hindi ko mahanap yung bakit. Wait lang. Yeah. Nangyari. Sorry. Pin. Ano ba ba ito? Panulat na ito. Yung. Naghahang ang aking. Wait lang. Ako nagko-close lang ng ibang bukas. Naghahang ang aking laptop. Yan na. Ayaw. Yes. Meron tatlong sambuto mo so when you Close window. Yeah. Ayaw. Wait lang ha. Ayusin natin. Yes. Ay na. Walaw na. Thank you. Wait lang ha. Ay, gumalaw na.
Kanina, ang kailangan muna natin kuhanin po ay ETH. Ano? Kasi we are using the exact analysis. So, ETH is equal to R2 BCC over R1 plus R2. Ano yung R2 natin? 3.9 kilo ohms times BCC na 12 volts over 39 plus 3.9 kilo ohms. Ano kaya sa graph? 2 volts. Okay, so that is your ETH, which is equivalent to 2 volts. Now, anong sunod na kukuhanin kapag nakuha na natin ang ETH? Let's have Miss Lotero. Miss Alexa. Nasaan si Miss Lotero? Ano? Po yung persist. Ano kukunin? Anong tawag doon? You are going to get? Miss Alexa. Ma'am, kukunin po yung RTH. O, ano yung RTH? RTH equals R1 Parallel with? parallel with R2 po. Anong R1 natin? Ang R1 po ay 39K po. 39 kilo. In parallel with 3.9. Kung sagot dyan. Tapos po, over, Anong over? oh, Ang sagot. 3.55 kilo ohms po. 3.55 kilo ohms. 3.50. Okay, so now that we have an RTH, what's next? Ako po, Baryon, Mr. Mr. Baryon. Mr. Baryon. James Darrell Baryon, nasaan na? IB po. IB. Okay, so how do we get IB? Wait lang. Ma'am, yung VTH minus VBE
over RTH plus beta plus 1 times RE po. Okay. Anong ETH natin? 2 volts minus 0.7 volts over RTH na 35.55 kilo ohms plus what is the value of beta? 100. Ang sagot dito. $8.38 po. Lagi na po kasama. Lagi na po kasama sa 8.38. Ha? Ano 8.38? Ano? It's not exactly. We're going to Ano sagot? Template na po ma'am lagi na may kasama po siya. Ano sagot? Mr. Marion, 8.38 microamperes po ba? paano mo nakuha yan? Did you get the same? Yung iba? Yung iba, anong nakuha? Hindi ka 6.95? Ano, Mr. Perez, anong sagot mo? Oh, 6.95 microamp. Next, what is IC? Mr. Malitaw. Ang IC po ay beta times IB. Beta times IB. So we have 100. 100 times 8. 6.95. Ay, sorry. Ano sagot? Ang sagot natin. 695 po. Micro. How about in milli? Ang sagot ng iba? 0.695 po. 695 milliampere or this is 0.7 milliampere. Tama ba? Next. Yes, Paul. Ma'am, sa RTH po ba, hindi po dapat 3.5K lang? Bakit? Nasaan? Wait. Ang RTH. naman niyo po ma'am, ano lang, Ano po dalawang sa decimal lang. Yung sa 35.55. Wait. 39.83. Inverse plus inverse answer.
Ba't nga rin 35.55? 3 point... Hindi naman ako kinurik agad. Depends on the topic. Alam. 3.554. So, aray 3.54 din. Kaya pala ang baba. Ulit. 101 times 1.5 plus 3.54. So, kaya ari ay 8.38. Kilo ohms. Microampere. Sir Angelito? $100 times 8.38 microampere. 8.38 o 0. Yes po. Kahit po panel, pwede din po kasi siya maging if meron po siyang contribution, ayun sa contribution. 838 milliampere. Tama po? Yan. Next, DCE na ang hinahanap. Dali natin. DCE is Mr. Andal Kitch. Po. VC equals BCC minus ICRC. Sure ka? Kitch. Opo. BCC minus ICRC. Are you sure again? Kulang pala po ng times I minus IERE. Yan na, di ka. Shortcut na. Minus IC times RC plus RE. Ano ang BCC natin? 12. Minus 0.838 milliamperes multiplied by RC na 10 kilo ohms. Plus 1.5 kilo ohms. Anong sagot? Anong BCE? Kicks. 12.35 po. Ano? 12.34 po, ma'am. 12.35. Ay, 12 na nga yung binawasan natin. This is 2.35 or 36 volts. That's your Ma'am, yung pong BCC po 22, hindi po 12.
Ay, di mali din na rin una. Opo, Ay, ma'am. nako. Nice. Dami nating mali. So, sino po mo mag-ano? 22 volts. Ulit. 22 times 3.9 divide 39 plus 2 volts pa rin are. O din na lang, are 22. Tama. Three point nine times 22 divide 39 plus 3.9. 2 volts, tama pa rin. So, 22 minus wait lang. Ako po mga wala pa rin po. I mean, yes, Ano sagot? 12.36 po. 12.36 ito. 8.83. Yes. ay ma'am, ang problem. 52 minus Ina, 12.36. Kulang ng 10. Yeah. So yan po ano, that's how you solve it in exact analysis. So what you need to do is first solve for the equivalent Thevenin voltage and then find the equivalent Thevenin equivalent resistance. Then the next is find your IB, your IC, and then VCE. So kung ipahahanap, for example, sa iyo ang IC SAT, ano kaya ang magiging equation for IC SAT? dapat ako po ang mag-request ma'am na, di po pwede po enroll. Ano kaya? Kung solve natin ng IC SAT. Anyone? Actually, ma'am, bawal dito pinag-offer ng summer na Mr. Gabara. Marcos. Makuha po nila ngayon ng months, hindi po sila gagawin. Yes, Marcos. Yes. Anong sagot, Marcos? Aba, nawala na. Wala si Gabara. Abay, Utoy, bakit ka nagbabiyahe? Tayo may klase. Sa po ako ma'am na, nga po, so yung offer po nila na sila po yung taga. Tapos tamusan po yung Oh, may hanga. Paano ka makakaintindi na yan? team, Mr. Garing. iniiwasan na po nila mag-record ng Yes po. Oh, how do you solve for IC SAT? IC SAT po. Wait lang po. VCC over RC po. How about this IE? Hindi siya kasama? Di ba may equation tayo for VCE?
This is VCC minus IC times RC plus RE. So, dyan tayo magbe-base ng IC sat. Ano? Ang BCE, kapag saturated, ang ating transistor ay equal sa 0. So, kung magsi-0 yan, pag kinuha natin again si IC, that would give you VCC over RC plus RE. Ano? So, anong value ng IC sat? You have 22 volts over RC na 10 kilo ohms plus 1.5 kilo ohms. Anong sagot? 1.91. Is this correct? 1.91 milliamps po. Yeah. Wait lang. Kaya. Okay, any question with this? So although hindi natin sinolve yung VC, VE, alam nyo na sana kung paano isosolve yun, ha? Ganun na din yun, kagaya noong emitter bias. Next, how about the approximate analysis? So pagka naman approximate analysis, what we're going to do is to bakit hindi ito makapura? Hindi. Yeah, so kung gagawin natin yung approximate analysis, we will be, wait lang. We will be verifying a certain condition. Ano? So, meron tayong approximate. Yeah, ayun mo yung sumulat. So, anong sinasabi nung teacher sa iyo kanina? Kailangan po sa July, sabi ko community. Yung isa pa, para may integral ba yun? Yung physics ko po na taga-ID po. Tatanong yung module po na kinuha ko kapag pag-ibig ko. Mapag po, pwede na patap, kaya ito paano po pwede? O hindi sa talaga. Paano mo tatapalan? Yung kunyari papalag, yung parang yung ganito po. Pa-chess? Hindi po, bawal kasi ang may altered, ano. Tapos ang higaw natin, dami. Tama po kasi ang hindi po ako makinig po rin. Okay, sige. So, yung approximate analysis natin, we need to satisfy the condition that beta RA should be greater than or equal to 10 R2. No? So, kapag ito na-satisfied, pwede natin gamitin yung approximate analysis. So, ano po ba yung approximate analysis or approximate approach? So po kayo yung best time na Ano po yung approximate approach? So, sa approximate approach, we will be treating, actually, the value of the voltage across R2 is VB. Ano? So, kung VB po yan, makukuha natin yung voltage across R2 as the voltage divider between R1 and R2. So, R2 VCC over R1 plus R2. Now, pag nakuha na natin yung VB, we can now easily get the value of current IE. So, by KVL at this loop, mag-KVL tayo, VB minus VBE
minus IE RE is equal to 0. Tama po ba? And from that, we can get IE is equal to VB minus VBE all over RE. And we know that IC is approximately equal to IE. So from that, meron na tayong IC. And we can solve for VCE. So VCE is KVL from the VCC down to the ground. VCC minus ICRC minus VCE minus IERE is equal to 0. So pwede nating sabihin VCE is VCC minus IC times RC plus RE. Nasundan po? So, paano mo ma'am isosolve yung iba? Halimbawa, yung VE, eh di kay IERE pa rin yun. Ano? Yung VC o yung VC, ay equal sa VCC minus ICRC. Ano? At si VB, eh ito na yun, diga. So, VBC is VB minus VC and so on. Okay? Naka-follow po tayo. So, ngayon, kung pinahanap sa inyo si ICSAT, ganun ulit, VCE o VCC, sorry, VCC over RC plus RA. Okay? Let's have this example. Sige, sagutan muna ito ha. Ay, hindi pala rin. Pwede rin naman pala ito. Wait lang, wait lang. Okay, so ganere, ang ating example ay ito na lang muna ulit ang ating assignment, example. Ito. So using this example, you use the approximate approach. No. Approximate ang gagamitin natin, ha? Okay, sige. You do it first.
Okay na? Pwede na natin gawin. Sige, ako na lang muna mag-solve para madali tayo. Okay, so the first thing you do is to test if it is applicable. It should be greater than 10 R2. Our beta is 100, tama? And RE is 1.5 kilo ohms. Is it greater than or equal to 10 times 3.9 kilo ohms? Yes po, yes po. Yes, so we will have 100, ano ba to? Magiging 101.5 kilo ohms. Wait. But this is equal to 150 kilo ohms. Is greater than or equal to 39 kilo ohms. Tama? So this is Tama po. true. Yan. So true. So with that, we can use the approximate analysis. So kung hahanapin natin si VB, that is R2 VCC over R1 plus R2. So ang R2 natin ay 3.9 times 22 volts over 39 plus 3.9. And I believe this is equivalent to 2 volts. Tama ba? Yeah. So equal siya sa ETH. Ano? So VB is equal to 2 volts. Therefore, by KVL, kung narito si VB, makukuha natin ang IE. Ano? VB minus VBE minus IERE is equal to 0, and that would give you IE. IE is VB minus VBE all over RE. And that is equal to 2 volts minus 0.7 all over 1.5 kilo ohms. Ano kaya sagot din eh? Point 867, or we can approximate it to be 0.87 milliamperes. Now, kung 0.87 milliamperes, siyempre IC is approximately equal to IE. So ito na yon. Meron na tayong sagot for IC. And so VCE na lang, na alam naman natin na VCC minus ICRC plus RE. So you have here 22 volts minus 0.87 milliamperes times 10 kilo ohms plus 1.5 kilo ohms. So we have 1 point, anong value ng, teka na. Anong sagot? Mali. 0.87 into negative 3. Times 11. Ang sagot, 12 point. Ano nakuha nyo? 12.03. O 12.01, ano? 12.03. So, ano mapapansin nyo? Magkalapit lang sila ng value. Ano yung kanina? Yan, 12.36 at saka 0.838.
Any question with approximate analysis or approximate approach? Oh, by the way, computin din natin si IC-SAT. VCC over RC plus RE. So we have 22 volts over 10K plus 1.5. I think this will not change. It will be the same. Yeah, 1.91 milli ampere. So, kamukha rin siya nung kanina, ano? Kasi fix naman yung VCC at saka yung RCR. Okay, assignment nyo to ha. Using the exact and approximate approach. Sige, last nating biasing for today is the DC bias with voltage feedback. So DC bias with voltage feedback. So ang pinagkaiba ngayon, di kay kanina, aring RB ay kadikit ng BCC. Yan. Pero ngayon, naging feedback path siya. Dini, ano? So ito daw, stable din itong biasing. Parang yung emitter stabilize. Okay. So, ano po yung resulting analysis kapag ganyan, naging feedback pa yung ito, this becomes RF. So, meron tayong point here, let's call it point A. So, sa point A, tatlong current yung nadaan at A. So, merong papasok na I prime C at may lalabas na IC at saka IB is equal to 0. So, pag-compute natin, I prime C or ipag-equal natin, I prime C is equal to IB plus IC. Pero if we are going to compare the value of IB in terms of IC, masyado siyang maliit. Ano? Kaya, ina-approximate si I prime C to be equal to IC na din. Okay? Approximately equal na siya sa IC. So, kung magkaganon man, by KVL, we can get the value of IB by through this loop. Yan, bababa. So, by KVL, you have VCC minus ICRC minus IB F minus BBE minus IE or E is equal to 0. So, mapapansin nyo, nadyan na lahat ng current. Ano, merong IC, may IB, may IE. So, ang lahat ng yan ay i-replace natin ng IB. So, in terms of IB, IC is equal to beta IB and IE is approximately equal to IC. Kaya siya ay beta IB na rin. Ano? So, kung i-rewrite natin yung equation na ito, you have VCC minus beta IB RC minus IBRF minus BBE minus beta IB RE is equal to 0. Para lahat ng current ay naka-IB na. Ano? So, kung i-factor out natin si IB, you will have VTC minus BBE all over, ano kaya? RF plus beta RC plus RE. Ang kain. Oh. Ano yung gamit? Sa component. Tapos na ka? Dito na lang. VCC minus VBE over RF plus beta, RC plus RE. Nasundan po kung paano nangyari yon. Ayan o, yung beta kadikit. Sige, parehas lamang arignal. Pagsamahin natin, RC plus RE. Okay? So, nakuha na natin si IB
we can solve for IC, which is beta IB. And for the VCE, ganun pa rin ang magiging equation natin, di ba? VCC minus IC times RC plus RD. Okay? How about VE? Eh di, ganun pa rin. Meron ka ng IEE o meron kang ICR. Approximately equal to ICRD. ICRD. And VC is VCC minus ICRC. How about VB? So, VB natin is equal to, ganun pa rin, VBE plus VE. Any question with this example, with this biasing? So, pagka ganare, ibig sabihin, feedback yan. DC bias with voltage feedback. Equal to this side. It's 30 divided by 8 times. It's us. Ay, la. With help. Teka. Dili na lang muna. Alo. Yan na rin yun, ano? Bakit base income? Okay, let's have this last example for the day. Ano? So, meron tayong collector feedback configuration. Ipinapahanap si IB. So, kung i-recall natin, thank you, Evan. Si IB ay equal nga saan? VCC minus VBE. Bagal na naman siya. Over RF plus beta RC plus RE. Now, this is 16 volts minus 0.7. Anong RF natin? 270K plus beta na 120 times RC na 3.6 plus 1.2 kilos. Ano kayo sagot? Sagot natin. 18.08 or 08 yan. 08 micro. Tama bang micro yon? That's your current IB. Now, what is next? What is current IC? Sabi ko nga, this is just beta IB. 120 times 18.08 microampere. You have 2.17 milliamperes. And then VC, ano daw ang VC? Ano VC? VCC minus ICRC. No? 16 volts minus 2.17 milliamperes times 3.6 kilos.
Sagot. The answer is 18.187 volts or 18.19 volts. Yan. Can you follow? Okay, so we will continue with the emitter follower and the remaining networks tomorrow. Ano? And then on Thursday, we will have our laboratory that would be simulation lang. Simulation kaya. Yeah. Simulation muna tayo on, hindi. Ganito na lang. I want you to group yourselves. Kayo na ba mag-group? O sige, kayo na lang ang mag-group. 42 kayo. 42 divided by 4. Kailangan. Pagka naman ito. $10.5. Okay. So, gana rin ang mangyayari ha. 4 times 10. You will be having 10 groups with 8 groups with 4 members. Dami. And 2 groups with 5 members. Kasi kayo ay 42. So, mag-groupings na kayo by yourselves. At bigyan ko kayo ng sheets kung saan nyo ilalagay yung inyong group mates. Okay. AC for 4 groupings. Meron kaming kasalanan. Yan. Wala ka na namang itlog. Ano? Humingi ka sa akin. Hi, hello, goodbye. Wala na akong itlog. Doon na kami kakain. Bakit wala kang itlog ngayon? Nalimot. Alam mo ba, nung sa linggo pa namin yung order, nalimutan niya. Ako nakalimot. Tapos siya naman na nakalimot. Sorry. Bukas na. Ikaw na may itlog pa yata sa bahay. Isang peraso na. Wala, matapang yun. Huwag mo na kayo mag-itlog. Bukas na lang. Eh, klase kayo ngayon? Oo. Kami, good citizen of the Philippines. Ako hindi magkaklase. Birthday ng inay. May binigay nila ako na activity. Hindi naman kayo nakikinig sa online. May activity nila ako na Kapag hindi na rin mga rin nakinig ay liban, saya. pag nagtawag ako at wala, liban. Ako na lang ang gagawa. Ano ba niya kinukuha? Hindi na. Nakita ko yung post na ito sa AC. AC Bayanihan. Red Spartan. Bahala na kayo mag-groupings. Matatanda na kayo. Community. Red Spartan community. Kailan ba yung follow to? Hindi naman nilayo. Hindi naman. May kasalanan po ako, ma'am. Wala po kami Kabahan ako doon sa sa position.